Nag-umpisa po kasi sa nakikita ko yung may kachat siyang iba. Pag nakikita ko may kachat siyang iba, doon niya ako sinasaktan kasi nawakan ko yung cellphone niya. Magandang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs Global. Ang isa sa mga advocacy ng inyong abang lingkod ay pagkasunduin ang may mga alitan, tampuhan, sigalot, kung madadaan naman sa maayos na usapan para maiwasan ang asunto. Ika nga, kung may problema, harapin face to face. Mga ka-followers, isasagawa natin ngayon ang isang patas at mapayapang harapan kung saan pareho nating pakikinggan at titimbangin ang bawat panig ng bawat isa. Susubukan nating pag-ayusin ang dalawang partido o kaya ay magkaroon ng maayos o balansing kasunduan para sa ikapapayapa ng kanilang pamumuhay maging ng kanilang mga supling. Dito lang po yan sa ating segment na #PalaMediation. Ngayon po ay magaganap ang paghaharap ng mag-asawa at susubukan nating maayos ang kanilang sitwasyon para sa kapakanan ng kanilang 3 anak. Yes po, Chief. Lumapit po sa ating programang #Pala Episode 9 Season 10 si alias Eddie na taga Caloocan City para humingi ng tulong legal upang mailipat ang kustudiya ng kanilang 4-piece cash card na hawak umano ng kanyang asawa na inabando na umano sila. Sa madaling salita ay naghiwalay na ang mag-asawa. Inirereklamo ni Eddie ang kanyang asawa na itago natin sa pangalang Miles. 15 years na silang kasal. Iniwan raw sila ni Miles noong nakaraang buwan upang sumama umano sa ibang lalaki. At dinala ni Mrs. ang 4-piece card at hindi na umano nagbibigay ng sustento si Mrs. para sa pagkain at pag-aaral ng mga anak. Bukod dito, may hawak umanong ebidensya si Eddie sa pakikipagrelasyon ni Mrs. sa ibang lalaki. May hawak siya mga screenshots na mga usapan at pag-amin ng relasyon. Samantala, kasama rin natin si Attorney Davidson Sarmiento, OIC ng Pau Caloocan District Office na itinalaga natin na mag-assist sa reklamo ni Eddie. Sisimulan natin ang revelasyon ni Mrs. Sa puntong ito ay unahin nating pakinggan ang depensa ni Mrs. sa mga aligasyon at reklamo ni Mr. kung saan buwelta ni Mrs. na si Mr. ay nahuli niyang nambababae at sinasaktan umano si Mrs. May record ito sa barangay at pinahuli na raw dati at nakulong pero naawa lang siya kaya hindi itinuloy ang reklamo dahil umaasang magbabago si Mr. Madalas hindi sila magkasundo sa mga gastusin sa bahay. Magandang araw po sa inyong dalawa. Kumusta naman kayo? Sige, Miles, ilahad mo ang side mo kung bakit humantong sa hiwalayan ang inyong relasyon. Nag-umpisa po kasi sa nakikita ko yung may kachat siyang iba. Pag nakikita ko may kachat siyang iba, doon niya ako sinasaktan kasi nawakan ko yung cellphone niya. Hindi po talaga ako umalis ng bahay. Hindi ka umalis. Pinalayas niya. Pinalayas ka? O, sabi niya, ikaw daw ang lumayas. Nag-street duty po ako, ma'am, sa trabaho ko. Tapos, sabi Ano niya, ba trabaho mo? guard po, Security guard. Ay, siya, anong trabaho niya? factory work. Factory worker. At sinasabi mo, hindi ka lumayas, pinalayas ka. Anong sinabi niya sa iyo nung palayasin ka? Chinat niya ako na wag na daw akong uuwi. Huwag ka na Nakabalot na yung mga gamit ko. Pakuha ko na lang daw. Oo. Baka masaktan daw niya ulit ako. Oh. Kaya po hindi na po ako umuwi nun. Pinakuha ko na lang po yung gamit ko doon sa mga kapatid ko. Eh, ilang taon na ba ang anak niyo, yung panganay? 15 years old. Yung pangalawa? 13, Yung bunso? 9 years old. Ako, babata pa. Eh, sino ngayon nag-aalaga ng mga batang yon? Umalis ka na. Siya po, Siya pa rin. pagka papasok, mauwi rin po siya. Mga 8 hours lang naman po yung pasok niya. Naiiwan ng mga bata sa bahay, sila lang. Sila lang po. Kapitbahay po namin yung biyanan. Ay, biyanan mo, nag-aasikaso. Ano mo naman sasabi mo, Eddie, sa sinasabi ng asawa mo na baligtad, ikaw daw nagpalayas, sinat mo, lumayas ka na. Before ko po nagawa yun, ito po yung about sa unang salita niya tungkol sa sinasaktan ko siya. Never pa po ako nanakit na lasing man ako o ano. Hindi ka nananakit. Hindi po ako nanakit. Anong ginagawa mo? Nangyayari lang- Tinatapik-tapik mo lang. Nangyayari lang po yung tinatawag na trigger.
Natitrigger po ako sa Natitrigger ka. ginagawa niya sa akin. Anong ginagawa niya sa'yo? Minsan kakausapin ko siya ng matino, sasagutin niya ako ng pabalang. Kahit tumataas na yung boses ko, tataas din boses niya. Nawawala po. Nawala na yung tamis ng pagtitinginan niyo. Di ba nung nagligawan kayo, sobrang malambing ang mga boses niyo. Hindi na ganon. Hindi na po na ganun nangyari. Ano nangyayari? By yung sinasabi niya na barangay ako, past June something, binenta niya po yung motor. Binenta? Opo. Motor nino yun? Actually, siya bumili nun. Oo. Pero magiging conjugal Pero property ginagamit siya. mo? Nagagamit ko po siya. Malaking po tulong sa akin kasi minsan nasisira yung motor ko, ginagamit ko po. yun. Pareho kayo may motor? Apo. Oo. Ay, yung motor mo, buhay pa? Sira na rin po. Oo, sige. Then, binenta niya po yung motor. Then, tinatanong ko kung nasaan yung pinagbentahan. Kumikita siya ng 12K, kinsenas. Nagugulat ako, saan napupunta yung pera mo? Hindi ko naman hinihingi. Hindi ko rin hinahanap. Hindi siya gumagasto sa bahay pagkain ng mga bata? Gumagastos din po siya, pero sa ano na yun, point na kailangan pang ibenta ang motor, hindi naman niya kailangan ng malaking pera. Ano po ang ginawa niya sa pera? Hanggang mahinahan ko nagtatanong, dahan-dahan, mababa hanggang pataas. Talagang sagot niya pa sa akin, wala kang pakialam. Ganito, akin naman yung motor na yun, ako bumili nun. Ganun po ang ibinabaling niya sa akin. Yun ang pinag-awayan niyo? Hanggang umaabot po sa tumataas yung tension ko na bakit ganito ang sagot mo sa akin? Pwede mo naman ipakita, hindi ko naman hinihingi yung pera. Halos sa loob ba ng 15 taon na pagsasama niyo, ganyan kayo mag-usap na? Wala nang tamis, puro galit, parang nag-aaway kayo? Ganyan na ba? Totally hindi naman po. Nagkakaroon kami ng sweetness, nagkakaroon ng Pero mas marami siyang hinahanap kasi gaya ng may mga pangarap ako sa pamilya ko, sa kanila. Tapos, ang gusto niya, laging uuwi ako. Minsan, nagtrabaho ako sa Kalumpit, Bulacan. Bagong Silang, 33 kilometers. Uwian, pasok sa umaga, uwi sa gabi. Araw-araw yon. So, binagbigyan ko siya na gusto niya akong mag-uwian. Tinanggap ko po yun. Wala po akong complaint doon. Oh. Para sa kanya po yun. Para sa pamilya. So, anong pinag-aawayan niyo ngayon? Ngayon po, eto na po, past September 5, nakahuli po ako ng mga... Naku po, magkakaayos pa kaya ang mag-asawa? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa ating hashtag Pala Mediation.